Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang aming pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Mateo, Kabanata 6, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming tinataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga upang idulog ang kagalingan ng may mga karamdaman. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Ito man ay stroke, cancer, diabetes. Panginoong Hesus, dalangin ko na ang mga kapatid naming meron noon
ay pagalingin mo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, pagkaloobanin ng kagalingan ng pangkaluluwa. Amin ding dinudulog ang aming bansa. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi ang integridad upang akayin ang ating lipunan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanilang mga buhay upang sila, O Diyos, ay ligtas sa anumang uri ng karahasan sa kalsada, Panginoon. Amin din inilalapit, Panginoon, ang mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din nilalapit ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila. Ilayo mo sila sa mga mararahas na mga amo. Proteksyonan mo sila, O Diyos, sa lahat ng uri ng mga pagsubok ng buhay doon sa ibang bansa. Nagtiis po sila, O Diyos, na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Mabigyan lamang nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Amin ang inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga senior citizen. Ingatan mo po sila, layo mo po sila sa anumang mga karamdaman. Palakasin po ang kanilang mga katawan, Diyos, upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod din sa iyo at sa aming kapwa. Panginoong Hesus, sa umaga nito, patawarin mo kami sa mga kasalanang aming nagawa. At ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa aming mga puso, sa aming buhay, upang ikaw, Diyos, ay lagi namin itataas ang pangalang Jesucristo na aming tagapagligtas. Panginoon Hesus, amin din itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nagmamigrate na o naninirahan na sa ibang bansa. Sila po ingatan mo dyan at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Naway magamit mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita upang sila, Panginoon, ay para makakiuha sila ng iba, Panginoon, na maligtas din dahil sa kanila, Panginoon. Maintindihan nila ang aming Panginoong Jesucristo na siya ang aming Diyos at tagapagligtas. Kaya, O Lord, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming gabay sa araw-araw ng aming mga buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sinabi ni Jesus, ang mata ang ilawan ng katawan. Sa simpleng pahayag na ito, ipinakita niya ang isang malalim na katotohanang espiritual. Ang kalagayan ng ating paningin, hindi lamang pisikal, kundi lalo na sa espiritual. Ang siyang humuhubog sa buong takbo ng ating buhay. Kung paano tayo tumitingin, ganoon din ang nagiging direksyon ng ating pamumuhay. Ang mata, mga kapatid, ay sagisag sa puso at isipan. Sa ating mga hangarin, pagpapahalaga at layunin. Kapag malinaw ang mata, ibig sabihin ay buo at tapat ang ating layunin sa Diyos.
Ang taong may malinaw na mata ay nakatuon sa kalooban ng Panginoon, naghahangad ng katuwiran, at marunong kumilala sa kung ano ang totoo at mabuti. Sa ganitong kalagayan, mga kapatid, napupuno ng liwanag ang buong katawan. Ang liwanag na ito ay hindi lamang kaalaman, kundi karunungang nagmumula sa Diyos. Liwanag na gumagabay sa mga pasya, kilos at ugnayan sa kapwa. Ngunit binalaan din ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig. Kung masama ang iyong mata, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Ang masamang mata ay larawan ng pusong hinahari ng kasakiman, inggit, pagmamataas, at makasariling ambisyon. Kapag ang ating paningin, mga kapatid, no? Kapag ang ating paningin sa buhay ay nakatuon lamang sa material na bagay, sa pansariling kapakanan, o sa papuri ng tao, unti-unting nawawala ang liwanag ng Diyos sa ating kalooban. Ang resulta ay kadiliman, kalituhan, at pagpapasya, pagkabulag sa katotohanan, at paglayo sa tunay na layunin ng buhay. Lalong naging matindi ang babala ni Jesus nang kanyang sabihin, mga kapatid, na kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadilimang iyon? Ito ang pinakadelikadong kalagayan na ang akala natin ay nasa liwanag tayo. Ngunit sa katotohanan ay nalinlang na pala tayo ng maling paniniwala at maling pamantayan. Kapag ang budhi ay nasanay na sa kasalanan at ang isipan ay hinubog ng sanglibutan, ang mali ay nagmumukhang tama at ang kadiliman ay nag-aakalang liwanag. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, tinatawag tayo ng mensaheng ito na suriin ang ating paningin. Suriin ang ating paningin. Ano ang palagi nating tinitingnan, mga kapatid, at pinagtutuunan ng pansin? Ano ang hinuhubog sa ating mga desisyon? Ang salita ba ng Diyos o ang impluensya ng mundo? Ang ating pinipiling panoorin, pakinggan, at pag-isipan ay unti-unting nagiging ilaw o dilim ng ating pagkatao. Ang mabuting balita ay ito, mga kapatid. Kayang linisin at liwanagin ng Diyos ang ating paningin. Kapag hinayaan natin ang salita ng Diyos ang maging salamin ng ating puso at ang Espiritu Santo ang gumabay sa ating isipan, ang ating mata ay magiging malinaw. At kapag malinaw ang mata, ang buong buhay ay mapupuno ng liwanag. At kapag malinaw ang mata, ang buong buhay ay mapupuno ng liwanag. Liwanag ng pag-asa, pag-ibig, katotohanan at kabanalan. Mga kapatid, sa huli, ang ilaw ng katawan ay paalala na ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa loob ng tao, kundi sa Diyos na ating tinitingnan.
Kapag si Kristo ang sentro ng ating paningin, mga kapatid, ang ating buhay ay nagiging ilaw din. Nagbibigay liwanag, hindi lamang sa ating landas, kundi maging sa buhay ng iba. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, marami pong salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong pinagkakaloob sa hininga ng buhay at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawaran iyong inialok, sa pag-asang muling bumabangon at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat at salita sa gawa at pagsunod. Patuloy mo kaming akayin, O Diyos, upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo nawa ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.